Hello and magandang gabi. Welcome to the Christian Review Podcast, and this is brought to you by the Reformed Baptist Church of Malabon under the care of our pastor Eli Kanya. And tonight we will be discussing the topic of biblical compassion, and of course, uh, topics such as apathy, empathy na sobrang sikat na sikat, and of course, yung sympathy. Yun yung mga i-deal natin ngayon. And kasama ko sa podcast na ito, walang iba kundi yung aming pastor na si Pastor Eli and si Brother Ezekiel na of course, ilang beses na rin naman nakasama natin sa podcast. So yeah, without further ado, let's welcome them sa stage, online stage. Ayan, so good evening po sa inyo. Dahil si Brother Ezek ay nakailang balik na rito sa podcast namin. Of course, si Pastor Eli, kumustahin natin. Simula 2020, podcast namin on total depravity. Ngayon lang ulit siya nakabalik. So, Pastor Eli, welcome back. Siya yung pastor ko ngayon. And of course, para makilala din ng lahat ng mga viewers natin dito sa TCWP. So, yeah, welcome once again, Pastor Eli. Welcome back din sa TCWP. So, how are you po? Bro. Thank you kasi ang tagal din nun, no? Almost 5 years din. Pero salamat dahil nakabalik tayo ulit dito sa ministry ng DCWP. And naalala ko, no, na ano yun? Mahina ang ano nyo, Pas? Mahina yung audio. Yan, So, yan. Okay yan. ayan. Ayun. So, yun. Naalala ko ngayon na napakatagal na. But it was very challenging as well as a great blessing kasi alam ko nagamit din yung yung series na yun ng TCWP according sa tulip for further reformation. Pero kagaya nga ng sinasabi natin lagi, we are continually reforming. So, yung mga elementary teachings or elementary doctrines, yung hindi tayo dapat matitigil. Patuloy tayo dapat malalim sa usapin ng reformasyon, pabalik sa salita ng Diyos. So, yeah, ang ganda nitong topic na ito. I think this is very helpful. No? I'm looking forward na discuss yung effect nito sa church, sa family, and even sa society. So, salamat for having me. Maraming salamat, Pastor Eli. Brother Ezek, welcome back. And kumusta? Hindi na natin nasundan yung ating 1618. Okay lang. Tama nga ba? Covenant Theology. Pero yeah, na-busy lang. Pero andito tayo ngayon para pag-usapan ito. Welcome, Brother Ezek. And Okay. kumusta din? Mm-mm. Okay naman ako, walang bago. Ganun pa rin. Busy. Okay. Sige. Ayan. Maraming salamat. Baka next year Yes. may magbago na. Yan. Ayan. Madadagdagan na yung bahay niya. So, looking forward dyan, Brother Ezek. Of course, praying din sa inyong dalawa ni Kate. Yeah. So, napaka-importante, I believe, ng topic na ito because we are living in what we call the postmodern world or post-truth world. Ayon nga sa tema ng aming uh, nakaraang conference na Rediscover. So, shout out muna tayo kay Brother Albert. Anong topic, bro? Biblical compassion. Didiscuss po namin yung apathy, empathy, and sympathy at kung paano ito merong implication sa pamilya, sa iglesia, at sa society. Shout out din kay Brother James, Mark Harvey. So, yeah, continuing, we are living in a world where truth ay nire-reduce sa relativism and ini-elevate yung emotions. And sometimes, itong movement na itong ganitong mga bagay ay nagki-creep in sa loob ng local churches at kung hindi tayo magiging mindful dito, maybe one of your churches ay meron na niyan sa mga nanonood sa amin dito. And I hope na itong episode na ito would be very, very helpful sa inyo in probing
navigating these kinds of things sa loob ng iyong iglesia, sa pamilya, sa society na meron tayo, or maging sa iyong kapatid din sa pananampalataya. Napaka-importante nito. So I hope you bear with us sa topic na ito, and without further ado, siguro umpisahan natin sa pagtatanong sa ating mga audience siguro. Of course, by asking questions, bakit ito importante yung pag-usapan? I have already told you my fair share. Sa kanila, maganda marinig din natin sa kanila, bakit importante itong pag-usapan. Simulan siguro natin kay Brother Ezek and then kay Pastor Eli. Brother Ezek, what are your thoughts? Mahalagang pag-usapan yung topic na ito kasi nagdidil ito sa human emotions. We are created emotional tayo as human being. Yun yung pagkakaiba natin sa ibang creation. So hindi nyo makikita yung puno na nagko-conflict sa isa't isa. So tayo ay mga emotional human beings. Kagaya nung tinuro ni Pastor Eli sa atin sa Sunday School, yung series niya, na normal yung conflict sa buhay natin. Sa mag-asawa pa lamang, 'di ba? Ulam pa lang, magtatalunan na. Ano bang ulam natin ngayon? Mayroon ng conflict agad doon. So, mahalaga yung issue ng compassion and empathy. Related kasi ito sa dealing natin sa lahat ng mga tao. Especially kapag may mga disagreements at mayroong disagreement when it comes sa ideas, even mga personal disagreement. So mahalaga na paano natin ma-define yung biblical compassion kung paano ito ipinakita ng ating Panginoong Jesucristo. So yun yung nakikita ko na napakahalaga ng topic nitong biblical compassion. All right. Salamat po, Brother Ezek. And Pastor Eli? Yes, salamat po. Kagaya nung nasabi nga ni Brother Ezek na tayo, we are created as beings with emotions, yun yung problem. Though that is a good thing na may emotion tayo, binigyan tayo ng capacity ng Panginoon na maramdaman ng pag-ibig, ang kagalakan, yung even usapin natin ngayon, yung compassion. Pero kapag untethered ito, kung ito ay ika nga sabihin natin, gamitin natin yung salita na magwawala ito ay hindi ma-temper, hindi matitimpi. Yung emotion natin ay maaari itong makasira kesa ito ay makatulong. Hindi lang sa iba, ito ay maaari makasira sa iba, ito rin ay maaari makasira sa atin. So, napakahalaga ng usapin na ito ng compassion na sapagkat yung kagaya, I think mapag-usapan natin ng mamaya, di ba? Na compassion is sympathy is a very biblical term. Napakaganda ng term na yan sapagkat ito mismo yung larawan ng Christ para sa atin. He is our high priest that is able to sympathize with us. And kung tayo ay tutulad sa ating Panginoong Jesus, kung tayo tutulad sa ating Panginoong Jesucristo, then we must know yung biblical sympathy. Kasi kagaya ng kahit anong emotion, kapag ito ay hindi natimpi ng salita ng Diyos, hindi ito natimpi ng sobriety, pwede ito na makasira. Pwede ito na magdulot ng greater damage kesa makatulong. So parang medyo mahirap maisip yun. No? Basta paano nangyari yun? Halimbawa, di ba, charity. Di ba? Charity is very good. Mainam yung charity, pagtulong. Pero alam natin na kung minsan, kapag hindi wasto yung pagtulong, ito ay nagkakos pa ng masama sa mga nagtulong. Kaya meron din term na tinatawag na toxic charity. So I think kung totoo yun, pagdating sa charity o pagtulong, I believe ito rin compassion, sympathy. Kailangan makita natin how it is to be biblically, properly exercised with wisdom. Kaya na sinabi ni Brother Ezek, kahit kung hindi, sakto na pwedeng makasira at hindi makatulong sa atin at sa iba.
matatanggap. Yan, Pas. Maraming salamat po sa mga sagot ninyo. Oo. Kasi lalong-lalo na tayo mga Christians na we are very much passionate sa truth, sa pag-advance ng truth. And somehow, nakikita ito ng iba na parang wala kang pake, apathetic ka. Nais kong hingin sa inyo yung definition ng pagiging apathetic. While there are people na concerned din talaga sa pag-advance ng truth without becoming apathetic, there are also people, we cannot deny that, na are not able to mourn with those who mourn. So, bilang mga Christians, at least sa discussion natin ngayon, define muna natin, ano itong apathy na ito? And then, bilang Christians, paano natin may iwasan ito? And then, sa susunod naman natin na segment, di ba, pag-uusapan naman natin yung implication. So, very, very short lang. What is apathy? And as Christians, paano natin may iwasan itong mga bagay na ito? So, nauna si Brother Ezek kanina. Unahin ko naman ngayon si Pastor Eli. So, go ahead, Pas. Yes, salamat. So I think sa term pa lang, no, means without, and then pathos, feelings, no, passions. Without, apathetic ka, without concern, sabihin na lang natin, o kawalan ng pakialam doon sa isang tao o sa kanilang nararamdaman sa kanilang sitwasyon. And I think ito yung sabihin na natin kawalan ng pagmamahal. This is the opposite of love. Di ba? Kasi karaniwan naisip natin, the opposite of love is anger or hatred. No. The opposite of love is not hatred or anger. It is apathy. No? Yung kawalan ng pakialam sa ibang tao. And I think ang best way na maiwasan natin ito is, again, let's go back to the very person, the very being na nagpakita sa atin ng compassion. Heaven's compassion ay ibinaban sa atin. Ito ay ang ating Panginoon Jesus nung siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang makisimpatay sa atin. Hanggang ngayon, he's our perfect high priest who is able to sympathize with us. And so I think the way that we can maiwasan natin ito is bumalik tayo sa Panginoon. Tingnan natin siya. Salamat po, Sir Eli. Pwede mo ba kaming bigyan ng concrete examples ng isang tao, kahit hindi na Christian, or kahit Christian, no? If you can, concrete example of someone who is being empathetic sa pag-a-advance ng truth. Kasi alam ko na napaka-abstract. Apathetic po. Napaka-abstract nito sa marami. Sa mga nanonood sa atin dito, somehow, maybe they are only listening, pero ano ba itong mga pinagsasabi nito, mga taong to? Paano ba natin siya maibababa doon sa level na ipapakita natin sa kanila concretely, no? Itong pagiging apathetic na ito. What does it look like, Pastor Eli? Siguro, pwede nating sabihin sa mag-asawa, no? Yung husband, karaniwan, because the husband is more, sabihin na lang natin, emotionally detached. And siguro yun yung way that men are wired by the Lord. Kasi hindi maaari na sobrang maging emotional ang lalaki, since he's making hard decisions para sa family, even sa kanya yung paglilid sa tahanan. And kadalasan ang pwedeng mangyari kapag hindi niya na-handle ng wasto yung emosyon na ito, maaaring maging wala na siyang maramdaman, wala na siyang pakialam sa kanyang sariling pamilya. Ito ay darating na sa punto na hindi niya napakikinggan ang kanyang asawa, hindi niya na dadamhin kung ano yung pinagdadaanan ng kanyang asawa. Marahil ito ay sa usapin nung mga pressure na dinadaanan din ng babae, no, ng misis sa kanyang family. Ayaw nang pakinggan ng lalaki kasi katwiran niya, dami ko ng problema doon sa opisina, tapos uuwi pa ako. And then, mag-uusap pa tayo. So, nagiging apathetic na siya doon.
And another thing na pwede siyang apathetic is the discipline ng kanyang mga anak. No? He is the leader of the family. Siya yung dapat magturo sa kanyang mga anak. Pero hindi niya nakikita na yung spiritual na feeding ng kanyang family, ng kanyang mga anak, ay dapat nanggagaling sa kanya. And so, apathetic siya even sa spiritual growth and sa spiritual well-being ng kanyang mga anak. So, ito yung mga areas na pwede nating makita na maging apathetic yung father. No? And to be specific is, maski doon sa pinagdadaanan ng kanilang mga anak, pwede siyang maging apathetic doon. No? Nagsishare yung anak niya sa mga joys o sa mga problems, diba, na na-encounter sa school. Pero sa isip ng tata, mas marami pa akong iniisip na mahalaga. So, wala na akong panahon dito. And so, doon ay nagiging apathetic yung father. Now, I think any form of leadership can have that kind of apathy. Hindi lang sa family, pwede natin makita yun even sa magistrates, sa mga political leaders natin, and sometimes pwede rin natin yung makita maski sa loob ng simbahan, which is nakakalungkot. Okay. It does happen. Sige. Salamat pa. Siguro sa section, para kay Brother Ezek, kung meron ko may i-add doon, bro, okay din yun. Pero gusto kong i-explore din yung sa realm ng social media. So, yes, Brother Ezek, go ahead. Gusto lang i-add dun sa sinabi ni Pastor. Naisip ko lang kanina habang nag-explain si Pastor Eddie. Parang magkalayo yung apathy at empathy. So, baga, kung yung apathy, detached siya, in the same way, yung ano naman, in contrast, yung empathy is suffering in, immerse ka dun sa emotion. Pero iniisip ko kanina na while parang magkaiba sila, the same sila ng essence. In a sense na both apathy and empathy ay walang concern doon sa highest good ng isang tao or ng isang sufferer. Sa apathy, wala siyang pakialam doon sa sinasabi nung nagse-share sa kanya. Sa empathy naman, nalulunod naman siya doon sa emotion. Nakikiisa siya doon sa emotion. So, parang magkaiba silang dalawa, magkalayo. Pero pag in application, iisa sila dahil both ay walang concern doon sa good ng isang tao or ng isang sufferer. So, parang antinomian legalism yan parang antinomian legalism. Parang ganun ko siya nakikita na parang magkaiba pero iisa yung essence. Hindi nila dinidil yung highest good nung isang depressed o isang nagsasuffer. So, i-add ko lang doon kay Pastor Ellie. Pagdating naman sa social media, pwedeng ikaw na yung mag-relate doon. Sige, kahit mamaya na lang doon sa implications. Sige. So, punta na tayo doon sa empathy. Since na pinre-emp mo na rin naman yung empathy, Bro Ezek. Yeah, could you please give us a definition on that? And yeah, please do so. Doon sa book ni Joe Rigney, yung The Sin of Empathy, ang nag-struck sa kanya, sabi ni Joe Rigney, is yung critic ni Friedman. Sabi ni Friedman, yun daw empathy, criticize ni Friedman yung empathy. Sabi ni Friedman, empathy today is often a disguise for anxiety and a power tool in the hands of the sensitive. So, ganun niya ipinaliwanag yung word na empathy. Na may problema din, meron din siyang connected sa mga translation natin sa scripture. Kasi yung, halimbawa, yung ginamit na word na sympathy, Christ as the great sympathizer. Sa Hebrews 4:15, yung mga good translation, iisa sila ng translation na ginamit nila yung word na sympathize. Pero ang ginawa nung NIV translation, ang ginamit niya dun sa sympathy ni Christ, translate ng NIV as
empathize. So, makikita natin dito yung translation shift from sympathy to empathy na nawala yung pagiging sober-minded nung word na yon. Kasi 'di ba yung sympathy, yung word na yon is suffering with. While hindi natin inaalis yung compassion, pero siya ay suffering with. Pero pagdating sa empathy, siya ay suffering in. Ibig sabihin ito yung mga kasabihan natin na kailangan na isuot mo ang kanyang sapatos para ma-feel mo siya, kailangan na you should wear his shoes. So yun yung parang essence nung empathy. Empathy. At ngayon ang ginagamit yun ng mga tao na kapag hindi mo na experience yung experience nila, bawal ka mag-comment about their experience. Dahil nga paano ka makakapag-comment about my experience kung hindi mo naman ito na-experience at nawe-weaponize yung ganong idea na dapat ma-experience mo muna ang isang bagay bago ka magbigay ng comment or magbigay ng comfort na weaponize yun. At mamaya titingnan natin yung mga implications noon sa family, sa church, and titingnan natin kung kakayanin ng oras even sa society. Yeah, mag-follow up lang ako diyan, Bro Ezek. What's wrong with yung suotin mo yung sapatos ng iba? What's wrong with that? 'Di ba, kumbaga parang kung i-internal critic natin yun, no? 'Di ba okay nga yun na before ka mag-comment doon sa specific person, like he is sad, malungkot siya, nagdadaan siya ng depression, dapat 'di ba first and foremost nararanasan mo rin 'yan before ka mag-comment doon sa isang babae na dumadanas ng hirap sa pagbubuntis. Dapat ikaw kung wala kang nararanasan diyan, tikom ang bibig mo. So hindi ba maganda 'yon na dapat kung magbibigay ka ng advice, dapat emphatic, yan gagamitin ko yung term, empathetic ka doon sa tao na 'yon. Tama yun bro, agree ako doon na walang masama doon sa empathy. Good yun in a sense na nararamdaman mo, nakikiisa ka doon sa kanya experience. Ang naging problema lang is na-abuse ito in the sense na ang naging batayan na, naging standard na is empathy. Ang problema talaga is not empathy itself, but yung untethered, hindi nakaground sa truth na empathy. At yun yung nangyayari, yun yung ginawa ng mga modern psychologists na ang mahalaga, nakikinig ka lang doon sa suffering, sa sufferer, doon sa depressed, at hindi ka magko-comment. Kahit alam mo na dysfunctional na yung tao, magkasama kang nalulunod doon sa kanyang emotion. Di ba yung illustration ni Joe Rigney na yung empathy, suffering in, may nalulunod na tao, tatalon kang kasama nung tao. Parehas kayong malulunod. Pero yung sympathy, while pupunta ka pa rin doon sa dagat, pero nakahawak yung kaliwa mong kamay doon sa ground or sa puno upang masave mo yung nalulunod na tao. So I think magandang illustration yun sa pagkakaiba ng sympathy and empathy. Na yung empathy is hindi grounded. Ang sinasabi ko dito yung abuse and untethered empathy na parehas kayong malulunod dun sa emotion. Na ang emotion na yung naging standard instead na yung truth or yung scripture ang maging standard. Salamat, Brother Isaac. And I think maganda Pwede rin na... mag-interject lang doon, bro. Sure, Pastor. Although, dapat natin i-clarify na we are not saying in wholesale na yung empathy is evil, no? Yun i-clarify natin. Hindi wholesale mali ito. I mean, empathy can happen. Halimbawa, may magkapatid na matayan ng magulang.
empathy yun. Automatic, hindi lang basta sympathy yung nararamdaman nila sa isa't isa. Kung hindi empathetic sila sa isa't isa, they are able to really put on the shoes of one another. Kasi same and similar, katulad din sa namatayan ng uh, 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 yung nanay at yung kanyang anak, namatay yung father. So the same, that's empathy automatically. So hindi natin sinasabi na mali yung empathy. Kagaya ng sinasabi ni Brother Eze, ang nagiging mali dito is kung saan ikaw ay nakikisakay na at nalulunod ka na rin doon sa emosyon ng isang tao to the point na ikaw na rin ay hindi nagkakaroon ng wasto na pagtingin doon sa kanyang sitwasyon at hindi mo siya nadadala na doon sa pampang ng sanidad o ng katinuan upang hindi siya malunod at mapahamak doon sa kanyang emosyon. So I think yun yung hindi natin sinasabi na mali totally yung empathy, may puwang talaga ito, nangyayari ito. Pero yung untethered na sinasabi natin, Sinful yun yung empathy. dapat natin. Na iwasan. Sinabi yan sa Ephesians, di ba? Sinabi doon, we can get angry, but we must not sin. Don't sin. So the same, we must have compassion, but in our compassion, we must not sin. So yun yung nililinaw natin dito. Salamat pa Sir Eli. And I think maganda rin na babalikan natin, 'di ba, sa sermon ko sa Galatians 1:10-17, binalikan ko yung historical usage ng empathy na ito ay primarily ginamit sa art. And I think sa book din ni Joe Rigney, minention niya rin 'yon. Pero hindi na siya nag-delve deeply doon sa bagay na iyon. But yeah, historically ang empathy, ang term na empathy ay contextualized doon sa art. For example, ikaw ay painter and then nagpe-paint ka, pinuput mo yung emotion mo into that particular artistic style, and then yung nanonood, yung makakakita ng picture, pag zino-zoom in niya, na pumupunta siya closer doon sa stroke ng brush. Pag zino-zoom in yun, makikita ng isang tao, empathetic siya doon na makita na, wow, this painter really put all the hard work doon sa painting niya. Isa pa dito yung yung simpleng pag-play lang ng instrument na kahit walang lyrics, magugulat ka. Kahit nagpe-play siya, ikaw nakikinig lang, bigla kang naiiyak. So in context, doon ginamit yung empathy, and yun nga, nagkaroon ito ng shift in meaning dahil ginamit especially Carl Rogers in 1950s to 1960s redefined it as entering into or suffering in. So si Carl Rogers, by the way, isang behavioral scientist. So na-abuse na ito sa realm ng psychology. And dala-dala natin ngayon, dala-dala natin itong virtue of empathy ngayon as if ito pa rin yung empathy na ginagamit in its original context sa art. So, unknowingly sa atin, especially sa ating mga Christians, na ang kilala na pala natin na empathy sa generation ngayon is yung sinful empathy na. Yun. May magsasalita. Idagdag ko lang din doon. Yun yung danger lalo na ngayon simply because the world and the unbelieving world somehow kaya nila na somehow i-manipulate o i-hijack itong virtue na ito. And sometimes ito yung nagagamit o nawe-weaponize laban sa mga mananampalataya because we have new hearts, binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoong Jesus, and we are innately compassionate and sympathetic. Kaso kung minsan ito yung nagagamit na weapon na
mag-empathize ka sa amin. Kagaya na banggit ni Brother Esi kanina, iwan mo na ngayon yung pangpang, iwan mo na ngayon yung shore, at malunod ka na kasama ko. No? Iwan mo na ngayon yung objectivity ng scriptures, iwan mo na ngayon yung law ng Diyos, at malunod ka na kasama ko. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, hindi ka compassionate, hindi ka empathetic. No? And I think yun yung ina-address natin dito ngayon, simply because this is, I think, where wisdom demands us that we should reserve the right na hindi mag-blaspheme laban sa Panginoon. Naalala ko lang si Job, 'di ba? Namatay yung kanyang mga anak. And nung namatay yung kanyang mga anak, yung misis niya, ang sabi ng misis niya is, curse the Lord, Job, and die. 'Di ba? Pero anong sagot ni Job? Pwede naman yung sabihin na, siguro sa panahon na yun, siguro yung asawa ko ay sobrang stress lang, namatayan kami ng mga anak lahat. Kaya siguro dapat maki-empathize lang ako sa misis ko, no? Pero ang ginawa ni Job, hindi niya inabandon na yung shore na kung saan nakatether siya, nakahawak siya, at ang sabi niya is, pupurihin lang ba natin ang Diyos sa mga panahon na tayo ay abandon? Hindi ba dapat natin purihin pa rin siya maski sa panahon ng paghihirap o ng bighati? And so I believe that's yun yung sinabi ni Joe Rigney sa kanyang book, Sympathy reserves the right not to blaspheme against God. And I think ito yung wisdom dapat na matutunan na ng bawat mga Kristiyano, no? As we deal with unbelievers, even sometimes yung mga liberal na Christians, no, na gumagamit nito. Yes, Pas. Salamat. Ayun. So, dahil dyan, na-clarify na natin na in context, in its origin, ang salitang empathy ay hindi ito necessarily sinful. However, sa present generation natin ngayon, it looks like na ang understanding natin, and I believe na ang understanding talaga ng marami dito, most especially sa hindi rooted sa biblical principle, kapag narinig yung salitang empathy, ito ay tumutukoy na talaga doon sa untethered. Kaya I believe, dinil ito ni Joe Rigney sa kanyang book na napakaganda. So punta na tayo doon sa implications nito. So unahin natin yung implications nito when it comes sa family. So sino ba ang... Sige, si Brother Ezek na lang muna. Brother Ezek. So, yung sa implications sa family, maganda yung sinabi ni Joe Rigney. Yung pinag-uusapan na natin na yung biblical sympathy is grounded sa truth. Sabi ni Joe Rigney, our zeal for God's holiness must supersede our natural love for our family, friends, and neighbors. So, nagsusupersede daw dapat yung zeal natin sa truth, sa scripture, sa love, sa natural love natin sa ating family. May mga pagkakataon, and I believe nangyayari ito dahil ayaw mo ng conflict, ayaw mo ng confrontation sa iyong family. Hindi siya possible nangyayari siya na kahit alam mo na may mali ng ginagawa yung family mo, family member mo, dahil ayaw mong masira yung relationship nyo bilang, halimbawa ay magnanay, ikaw anak, at bilang nanay, alam mo na may mali na siyang ginagawa, pero dahil ayaw mong masira ang inyong relationship, hindi mo na ipapakita hindi mo na ipapakita kung ano yung truth ng scripture. Kasi yung emotional empathy can lead to compromise of truth for the sake of affection. At kapag ganun yung nangyari, ini-excuse mo na ito, yung sin na yon sa gis ng understanding or support. For example, naalala ko yung nangyari kay Glock 9 na mayroon siyang anak na homosexual. Ang sabi ni Glock 9, sinusupport ko yung anak ko dahil mahal ko siya.
So yun yung isang example na while meron na rin siyang implication sa society, pero yun yung isang specific example na dahil ang naging standard is yung emotional empathy, simple empathy rather than sa truth. Dahil mahal niya yung kanyang anak, tatanggapin niya yun kahit siya ay isang homosexual. Hindi niya i-correct at tatanggapin niya dahil yun yung reason niya, dahil mahal daw niya yung kanyang anak. Salamat, Brother Ezek. May additional ka doon, Pastor Eli? Ayun. So kung wala naman, Pastor Eli, jump tayo doon sa implication sa church. What happens if itong sinful empathy na ito ay nakapasok sa ating mga iglesia? Yeah. Salamat doon, Brother Jordan. And I think this is a very crucial thing to ask. No? I think isang reason kung bakit dapat talagang i-deal din ito because I believe detrimental ito dun sa role ng mga pastors din. And role kahit ng mga leaders, no, you can relate still ito sa family as the father, yung leader ng tahanan, head siya ng tahanan, and then yung mga pastor o yung mga office bearers together with the deacon, sila din yung office bearers o sabihin na nating head din ng kanilang lokal na iglesia sapagkat ito ay pahiram ng otoridad ng Panginoon sa kanila. But nonetheless, an authority still. Pwede kasing magtago din yung abdication ng responsibility o yung pag-iwan ng responsibilidad sa ngalan ng empathy, no? Pag sabihin na natin tamad din ang isang lingkod ng Panginoon o yung leader, and then ayaw i-deal yung mga emotional problems o yung mga problema sa iglesia, ang sasabihin na lang ng mga tagapanguna sa iglesia, maki-empathize na lamang tayo doon sa kanilang sitwasyon. Imbis na yung kasalanan ay pangalanan, imbis na yung kasalanan ay address at yung mga conflict sa loob ng simbahan ay i-address, pero dahil takot o dahil sabihin na lang natin ay iniiwan ng kusa yung responsibilidad nila sa kanilang iglesia, itatago na lang nila ito sa guise ng empathy. No? Maki-empathize na lang tayo sa kanila dahil mahirap naman yung sitwasyon. Magkakasakitan pa sila o baka ungkatin pa natin yung sakit ng damdamin ng isa. Hayaan na lamang natin ito. So I think doon nagkakaroon ng malaking problema sa loob ng iglesia, nagagamit itong empathy na ito. Kasi ang sympathy hindi ganoon. Ang sympathy kasi, bagamat may conflict sa loob ng church, bagamat may pain sa loob ng church, ang sympathy is able to make judgment. It is able to address the sin, and it is able to correct the sin, and it is able to resolve. It is able to resolve the conflict. Ang empathy kasi, sa modern na definition nito, as per Brené Brown, mapapanood nyo naman sa YouTube yung kanyang mga teaching dito sa TED Talk, and even na-mention din siya sa book ni Joe Rigg. So, yung kanilang ina-advocate is dapat sa empathy walang judgment, no? Ang goal lang ng empathy is simply to connect, simply to understand, and to establish yung relationship. As long as yung relationship somehow ay nape-preserve, yun yung importante sa empathy. No? Pero sa sympathy, hindi. Ang importante sa sympathy is yung establishment ng word ng Diyos. Ang importante sa sympathy is yung tao, kung sila ay nagkakasala, marinig pa rin nila yung judgment ng salita ng Diyos in order that yung person na yon ay mag-repent o magkaroon ng pagkakataon na pagsisihan yung kanilang kasalanan. Yet, you're able to sympathize. You're able to walk with them, to weep with them. You're able to understand still yung kanilang difficulty sa repentance. Bakit marahil nila ginawa yung kasalanan na yun? Bakit ganun yung kanilang reaksyon o yung overreaction
or underreaction, 'di ba? Naroon yung judgment. And I think yun yung mahalaga na kaibahan ng empathy sa sympathy. And kapag ito'y nag-creep in sa loob ng church, madali ito na magtago yung mga leaders na nag-abdicate o umiiwan ng kanilang responsibilidad doon sa term o sa clout ng empathy. Ayun. Salamat pa, Sir Eli. Meron akong gustong i-follow up doon. Doon sa perspective din ng mga church leaders, Pas, yung merong victim mindset, no? Na, for example, yung particular leader na yung merong pagkukulang, pero somehow sila yung nagiging defensive. Tapos ang church ko nire-raise na itong issue na ito, din yung response instead of recognizing sin, yung kagaya nung binanggit ko kanina, pangalanan yung kasalanan, ang leaders pa ng church yung unang nagiging defensive. Paano papasok yung pinag-uusapan natin ngayon, yung element of empathy doon? Yung tama yung sinabi mo, Brother Jordan, yung victim mindset, doon talaga nagta-thrive yun, no? Actually, it's a current phenomenon. Ngayon, elevated yung victimhood, di ba? Yan nga karaniwan yung trump card, lalo na sa progressive mindset, no? Alam naman natin, o sa liberal mindset, hina-highlight nila lagi yung victimization, no? So somehow pag meron ka ng card of victimization is somehow yung leaning na kagad ng judgment ay nasa iyo. Now, karaniwan, ganun din yun sa mga kasalanan doon sa loob ng iglesia, nagiging sabihin na natin nagiging way din yon ng mga leaders para hindi na ungkatin yung mga problems o yung conflict sa loob ng simbahan for the sake na sabihin kasi biktima naman sila, nagkasala sila sa isa't isa or meron naman silang parehong hindi nagawa sa isa't isa. So let bygones be bygones, no? Wag na lang natin 'yan i-resolve, no? Ang problema doon is kapabayaan kasi 'yon, no? And again, I would go back doon sa point na si Christ is sympathetic siya, and yet hindi niya kailanman sinabi sa atin na wag tayo na magsisi sa kasalanan, kundi lagi pa rin at sinasabi pa rin niya sa atin na magsisi tayo, no, sa kasalanan. Now, ang question lang is pagdating na doon sa mga elders na later on pag binalikan na sila kasi nga nag-abdicate sila I think dito natin kailangan makita yun, no, na hindi talaga maganda itong empathy sa loob ng simbahan kasi dito nagtatago. Halimbawa si Adan, 'di ba? Balikan lang natin si Adan doon sa Garden of Eden, no? Kita niyo yung ginawa niya. Inabdicate ni Adam yung kanyang duty na mag-lead sa kanyang wife and sa whole humanity. And then ang ginawa niya is inelevate niya yung feelings marahil ni Eve kasi nagandahan si Eve doon sa fruit at gusto niyang kainin yon, and then he made the emotion or the feelings of his wife the idol, and ito'y hinayaan niya, nag-abdicate siya, and then in-idolize niya yun. And then at the end of the day, nung nagkasala na sila, anong gagawin ni Adan? Sinisi niya yung kanyang wife, sinisi niya yung kanyang asawa. And later on sa mga churches, ganun din yung nangyayari. Yung mga leaders na nag-abdicate dahil sa clout ng empathy, no? Intindihin na lang natin, walang judgment dapat ng sin, no? Pero dahil at the end of the day, sin yun, tsak yun, magkakaroon ng problema, and sisingaw yun, lalabas yun. Tapos kapag bumalik na ngayon sa elder, ang sisisihin na ng elder is yung mga members, no? Yeah. Maghuhugas na siya ng kamay doon sa bagay na yun. And so I believe itong bagay na ito is very detrimental sa loob ng church, no? And it calls for us, no, for wisdom. Kaya napakaganda talaga na yung law ng Panginoon ang nagiging standard ng isang leader, no, as he deals yung mga issue ng sin and conflict sa loob ng simbahan. And siguro gusto ko lang sabihin na kaya mahalaga ito lalo na nakaugalian ng mga authority, tagapanguna sa loob ng
simbahan, even sa family as a husband. Mm. Hindi natin sinasabi na maging parang bato lang tayo, no? Na mga tatay o yung mga pastor ay parang maging bato. Again, nandun si Kristo, our model. Pero hindi tayo dapat mahulog dito sa sin of empathy. Kasi dito nagtatago yung napakadaming kasalanan. Naha-highlight yung victimhood to the point na pwede na tayo magtago sa abdication ng ating responsibility Ayun. dahil dyan. Yun. Salamat, Pastor Eli. Siguro yung i-add ko na lang dito is yung ano no, yung when emotions are high, ang dali kasing mag-manipulate. Kapag itinaas mo na, inelevate mo na ang iyong ang emotion, ang pain, ang pity, pag dinala mo na siya doon sa isang sitwasyon, yun nga, may problem na nag-a-arise, merong sin ang isang church leader, instead of akuin yung kasalanan, instead of makita niya ito and then mag-humble down siya, mag-submit doon sa discipline din, ang nangyayari is elevate niya yung kanyang emotion, current emotion, and then gagamitin niya rin yung kanyang mga past na naging magandang ginawa to serve as a manipulation doon sa loob din ng iglesia. And if ano talaga very subtle yung yung ganitong yung ganitong mga pangyayari na kapag hindi tayo vocal, for example sa social media, kasi doon na tayo papasok later implications sa society, na kung hindi tayo aware sa bagay ng sinful empathy, at hindi rin siya napag-uusapan sa public sphere, hindi na natin alam na yung katabi na natin mismo sa church, na katabi na natin sa upuan, na kapag may pag-uusapan na tayong problema, is ang hirap ng ma-identify, ang hirap ng ma-probe, ang hirap ng ma-navigate. Kapag ang church leaders, ginagaslight ka, minamanipulate ka na, ang hirap ng sabihin na itong church leader namin, ganito yung ginagawa sa amin. Bakit? Kasi yung mga members, hindi sila aware doon sa mga bagay na yun. Bro, maganda Yun, yung Pastor. maganda yung sinabi mo doon, no, na nga, no, pwedeng gamitin din 'yon, no, on the side ng mga church leaders pagkatapos nilang i-abdicate yung kanilang responsibility and then lumabas na sila mismo yung may kapabayaan. They will use yung victimhood na ito o itong trump card na ito ng empathy. When the emotions are high, yung passion ng pity, no, dati, 'di ba, ito naman yung mga ginawa ko, ito naman yung mga sacrifices ko, 'di ba? Maliit lang naman na bagay ito. So ganun. And ang nagiging problem is yung mga members naman na magkakaroon ng sin ng empathy. And so the problem is detrimental yun sa isang leader na hindi siya ngayon matutuwid. Hindi siya ngayon maitatama dahil yung mga member ay nahulog na doon sa sin of empathy. Imbis na mailapat yung, alam natin, yung church discipline is a means of grace. Hindi lang sa mga ordinary members, kundi lalo na sa mga lingkod ng Panginoon. Even for us, pastors, church discipline is a gift of God. It is a grace of God. No? Privilege yun para sa lahat ng mga mananampalataya. Pero kung sabihin na natin ang members din ay mahuhulog sa sin of empathy at magpapagamit doon sa victimhood na trump card ng mga leaders na to that is at fault, then hindi ma-extend din sa kanila yung biyaya na ito. And makikita mo, no, bro, doon natin pwedeng makita na any emotion, no matter how good it is, pwedeng i-corrupt yun ng kasalanan. And yun yung sinabi ni C.S. Lewis doon sa book niya na Four Loves. Yun yung sinasabi niya. Kadalasan, yung mga good and virtuous na mga emotions pa, yun pa yung paborito ng Diablo na i-corrupt. No? Katulad niyan ng compassion. If we are not aware of it and we are not with wisdom and reliant sa word. Ayun. Salamat, Pastor Eli. So, punta na tayo doon sa society. Brother Ezek, implication ng empathy sa society.
Yung sinasabi ni Pas, yung idea ng victimhood, related pa rin dun sa church. Magkaka-relate naman sila, Okay, may okay. magkakaiba lang siyang mukha. Magkakaiba lang ng problema, pero isa lang yung essence. Dahil nakapasok, lalo yung binabanggit kanina ni Pastor Eli na progressive mentality. Even sa church, even sa mga Christian, na-adapt natin yung idea ni Karl Marx na yung society is composed ng oppressor and oppressed. Na ganun daw yung society, may mga oppressors and may mga oppressed. And ganun yung hina-highlight din ng sin of empathy. Lagi nilang, kapag mayroong isang tao na nadidepress, meron siyang suffering, parang ang nangyayari is siya yung oppressed doon sa society, na ang ginagawa ng mga liberals, especially yung mga ang queen ng liberalism is feminism. Gagamitin nila yung actual abuse. Hindi natin dinideny na walang actual abuse. Pwedeng actual yung abuse or imagine. Gagamitin nila yung event na yon, yung malungkot na event na yon, to promote their agenda. Na sabi ko sa inyo yung mga babae, sila ay kawawa sa society. So makikita natin na yung sin of empathy, nandun siya sa idea ni Karl Marx ng oppressor and the oppressed. At kailangan tayo laging maki-empathy doon sa mga pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero sila yung nagiging standard. Halimbawa, yung abortion, na alam mo ba yung mangyayari sa katawan ko, may body, may choice, hindi ka naman babae. Bakit ka magko-comment sa akin kung mayroon ba akong right or walang right na mag-abort? So, yun yung nagiging standard dahil feeling nila, the moment na nagbibigay ka ng standard, the moment na nagbibigay ka ng correction, ikaw na yung oppressor at sila yung mga oppressed at gagamitin yun ng mga liberals upang i-promote yung kanilang agenda ng liberalism. Kaya nawa maging maingat tayo dito mga Christians dahil yung ganong idea na laging halimbawa, na-offend lang kahit wala namang dapat pinapangalan natin yung sin, pero dahil na-offend lang, unaware tayo na Marxism yun, na dahil na-offend lang siya na kagad yung oppress. Yung naka-offend yung oppressor, kahit truth lang naman yung binabanggit nung nagko-correct doon sa na-offend. So, hindi porket na-offend ay sinful agad. Possible na sinful yung ginawa nung naka-offend, pero maganda, kagaya ng lagi nating pinag-aaralan, name the sin, pangalanan natin kung ano yung kasalanan. Salamat, Brother Ezek. Na-mention mo yung Marxism. Quickly lang, very quickly, very short, define nga siya. Yun yung idea ni Karl Marx na yung society is composed ng oppressor and oppressed. So lahat ng para kay Karl Marx, lahat ng mga nagbibigay ng standard, lahat ng nagko-correct is sila yung mga oppressor. And then ganun nakikita ni Karl Marx yung society. Kaya 'di ba yung kanya is yung pag in-apply na sa communism na dapat halimbawa ito yung example sa idea ng communism na yung mga tamad i-reward mo, kailangan mo silang pakainin, pero yung mga masisipag magtrabaho, sin of empathy pa rin yung root. Yung mga masisipag magtrabaho, sila ay bibigyan mo ng tax ng malaki para equal yung dissemination ng blessing, ng mga material blessing. So ang nangyayari doon, pinapunish mo yung mga good, yung mga masisipag magtrabaho, and then re-reward mo yung mga oppressed, yung mga walang trabaho, yung mga mahihirap. So yung ganung worldview, nasa idea pa rin siya ng sin of empathy. So maki-empathize ka doon sa mga naghihirap. Tulungan mo siya kahit pinapunish mo na sa pamamagitan ng pagtatax ng malaki doon sa mga masisipag magtrabaho. So, ang sabi ni Karl Marx, dapat equal. Walang high, walang mayaman, walang mahirap.
Kasi yung distinction for Karl Marx ay yun na yung oppress and oppressor. Kaya para sa mga Marxists, wala ding distinction yung male and female. Ang dami niyang mga tatamaan. Kaya yun nga yung queen ng liberalism, yung feminism. Dahil bawat distinction para sa mga Marxists is oppression. Yun yung kanilang understanding when it comes to distinction. Kaya ayaw nila nun. Grabe yan. Tindi, no? Bro, Sige. to Marami. pwedeng Yes, mag-add lang Pas. doon, lalo Sure. na yung concept creep na tinatawag. So yung concept creep kasi ah pwedeng ang gagawin nila is sa language natin is parang in-exaggerate nila yung offense, no? Halimbawa, yung pain, ayan. So yung pain o yung attack, dapat talaga 'di ba physical attack 'yan o talagang physical pain yung ini-inflict. Pero sasabihin nila na na-offend kami, na pain kami sa mga sinasabi nyo sa words ninyo. So therefore, walang judgment dapat. Empathize lang sa amin. So hindi nyo kami dapat i-condemn. Halimbawa, nabanggit ni Brother Esek regarding siguro sa abortion, even sa transgenderism, 'di ba? Sa LGBTQ community, no? Sasabihin na-offend ako kasi tinawag akong sir. Kasi ako ay isa akong transgender woman, pero alam naman natin sa salita ng Panginoon binary lamang. Ikaw ay either lalaki o babae. Pero ang gagawin nila is yung word na attack ay i-concept creep nila or i-exaggerate nila. Pag tinawag mo ng sir, isasabihin na nila, attack ako, inatake ako, ginawan ako ng hindi maganda. And so, ang appeal nila, ultimately, sa empathy. Sasabihin nila, hindi nyo kasi kami naiintindihan. Hindi nyo alam kung ano yung pakiramdam namin. No? So, ayan, dyan din pumapasok yung pagdikit din ng concept creep doon sa empathy. Kasi nga ultimately ang naghahari o ang king sa empathy is the emotion, the feelings of the victim. No? Hindi yung truth, hindi yung biology, hindi yung science, hindi yung word of God, but it's the feelings. Alam mo, Pas, may pumasok bigla sa isip ko, 'di ba? Vocal tayo sa view natin about the Dorian principle. And of course, nagpo-post tayo like yung proposition natin, it is sin to have a paywall, for example, sa mga conferences. And the common response na natatanggap natin dito is the same doon sa mga binanggit ninyo. Kumbaga ito ba ay instead na i-engage yung okay, why is it sin? Ang magiging response is pinagbibintangan nyo kami na kami ay nagkakasaat, ang buong conference namin ay purely hindi na sa work of God, so on and so forth. So I think rin to objectively, Pastor Eli, paano natin ito? Ang ganda, bro. I have not thought of that in that way. Pero I think yes, it's a form of concept creep somehow. I-exaggerate nila yung isang bagay na supposed to be kaya naman pag-usapan ng mga mananampalataya in a good way, 'di ba? Pero ang sasabihin nila, we feel attacked. We feel virtue signaling yung ginagawa ninyo, no? Which is hindi naman. We're just advocating, positively advocating for something that we really believe. And I mean, if you are really persuaded about something, example, the Dorian principle, it is something that we studied sa church. It is something na hindi lang isang beses natin pinag-aralan. I think nag-series. Nakapag-series ka doon, no? Brother Esek, at ito ay naging conviction din ng buong iglesia, no? And when we are publicly advocating for that,
is we are not attacking anyone. No? We're just positively advocating doon sa isang view na naniniwala tayo is rooted from scriptures. And ang problem is, yun nga, a concept creep or i-exaggerate yung ganong mga ganong mga ginagawa ng isang iglesia. And yeah, nagpo-fold nga rin yun sa ganung sin of empathy. Okay. Maraming salamat. It's 9:01 already. So punta na tayo sa target na natin 1 hour. Tapos may mga questions pa dito, most especially si Kate. Hindi natin pwedeng palampasin yan. Yung mga ganyan question. Pero punta tayo doon sa biblical view of compassion na. So, Brother Ezek, bibigay ko to sa'yo. Ikaw sumagot niyan, Zek. Na-encounter, actually, first time kong ma-encounter yung the sin of empathy doon sa book ni Joe Rigney na Leadership and Emotional Sabotage. Maganda yung pinoint out dito doon ni Joe Rigney na yung good leadership daw is my sense of detachment sa isang situation. While you are suffering, nakiki-sympathize ka doon sa tao na nahihirapan. Pero at the same time, meron kang sense of detachment para maging clear yung judgment mo. Para yung magiging judgment mo ay rooted sa scripture. So ito yung tinatawag natin na sober-mindedness. Ibig sabihin yung mga sober-minded, sila yung may clarity ng mind. Yung mga leaders ay may stability of soul. At sila ay ready to act wisely. And yung kanilang emotions, while hindi sila apathetic, meron silang emotions, pero yun ay governed by what is true and good. At kagaya nung kapag kasi yung ating compassion ay hindi rooted sa truth at sa good, ito ay mauuwi sa sentimentality lamang. Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina na yung mga leaders nagiging empathetic lang. Gusto ko lang ma-mention na maraming factors kung bakit nangyayari yun. Possible na may pinapangalagaan siyang status. Possible na may member na individually nagbibigay sa kanya ng malaki. Kaya ganun yung kanyang leadership na parang people pleaser. Kaya dapat yung ating compassion, kagaya ng ating ulit na sinasabi kanina, ito ay tethered sa truth. At walang ibang example na nag-balance ng emotion at ng truth ang Panginoong Hesukristo. 'Di ba dun sa Garden of Gethsemane, nananalangin siya na alisin mo yung saro ng paghihirap na ito. Pero ang sinabi niya, naway ang kalooban mong mangyari. Makikita niyo doon, nandoon yung real emotions, human emotions ng Panginoong Hesukristo. Alam niya, dahil siya ay omniscient God, alam niya na siya yung fulfillment ng Isaiah 53, He is the suffering servant. Alam niya na lahat, matatanggap niya yung wrath ng Panginoon. Kaya nanalangin siya na, naway alisin mo yung saro ng paghihirap na ito. Pero, while naroon yung real emotions, tethered siya doon sa truth, sa faithfulness niya sa Panginoon. Pero ang kalooban mo ang masunod. Kaya doon rooted yung sinabi ng Hebrews, di ba? We do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses. Hebrews 4:15 and Hebrews 2:18, because he himself suffered when tempted, he is able to help those who are being tempted. So hindi kailangan maranasan ni Christ na magkasala bago siya maging empathetic or sympathetic. Ang ganda pa nga noon na hindi niya naranasang magkasala and yet sympathizer ang Panginoong Jesucristo. At yung kanyang sympathy, yung kanyang emotions are perfect. At ang goal ng kanyang sympathy is for the highest good nating mga believer. So si Christ yung perfect model ng sympathy na tinuturo ng scripture. Yun yung pagiging sober-mindedness and rooted sa salita ng Panginoon. Amen. May additional ka doon, Pastor Eli?
Siguro bro, ano lang, i-add ko lang din na kagaya na nabanggit natin kanina na yung I think siguro kailangan din makita ito in relation of other emotions and passions, no? And maganda yung sinabi ni Brother Esek na si Christ talaga yung ultimate standard natin on how he handled yung kanyang emotion, no? Kasi bilang mga mananampalataya, kailangan hindi lang yung mga gawa natin yung ating binabanal, kung hindi kasama din dito yung even yung ating mga emotions o yung nararamdaman na kailangan ito ay tethered, ito ay kailangan nakasandig at pinamumunuan o tinitimpi pa rin ang salita ng Panginoon. And kagaya na nasabi natin kanina, yung paboritong i-corrupt ng kaaway, ng kasalanan, is yung mga good things, no? At ito yung pinakita ng Panginoong Yesus, hindi. Sa Kanya, yung Kanyang emotion is always tethered by the Word of God at grounded sa Word of God. For example, di ba, sabihin na natin, pag magre-respond tayo sa danger, ang response natin sa danger, either fear or courage. Pero kapag ang courage ay untethered, hindi na ito nakaground sa salita ng Diyos, nagiging recklessness ito. So it is courage running amok. So another example is halimbawa sin. Ang sin, kapag magre-respond tayo by our emotion, pwedeng hatred or ang maging response natin is love, 'di ba? Pero makikita natin kapag ang love is untethered, hindi ito nakasandig sa salita ng Panginoon, pwedeng maging idolatrous love ito, no, na hindi na nanghihingi ng repentance, na hindi na dinidiin yung kasalanan, no, para mapagsisihan. And the same is true with suffering. And ito yung point ng usapin natin, 'di ba? Ang suffering, we can either respond in apathy, walang pakialam, or compassion. But when compassion runs amok, kapag hindi na ito nakaground sa salita ng Panginoon, pwede itong mahulog doon sa sinful empathy. And I believe ito yung dahilan kung bakit napag-uusapan natin ito. Kung kagaya ng sinabi ni Brother Ese, Christ is our very example on this. Bumalik tayo sa pinakahalimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. No? And gusto ko lang i-add bro, kung okay lang, pagdating din dun sa society na siguro mahalaga ding ma-address natin ito, kadalasan sa issue lang ng abortion, I know na ito ay very sensitive na issue, and I sympathize with those na nagsasabi na victim sila ng rape, victim sila ng unwanted pregnancy, marahil. We sympathize with them. Kaso lang kapag ginamit na yung trump card ng empathy, is dahil yung emotion na nung babae na buntis yung masusunod at yun na yung hari, warranted na yung pagpatay doon sa human being na dinadala niya. And so yun yung danger sa sin ng empathy, no? Hindi na ito nakatether, hindi na ito nakasandig sa salita ng Panginoon. Because when you kill that child just for the feelings o yung emosyon ng nanay, is pwede ka nang mag-commit ng murder o pagpatay ng isang human being. No? Yun, maraming salamat doon mga kapatid. And actually sinamarize ko tong noong after kong basahin yung book ni Joe Rigney. So, the way I understand it, apathy, it is truth without love. Empathy, it is love without truth. Sinful empathy, yeah. It is love without truth, and sympathy, it is truth with love, or love that rejoices in the truth. Ganun ko siya, at least, nakita doon sa book. Tsaka yung, yes. Tsaka yung biblical compassion, primarily, it is redemptive. Ang layunin ng biblical compassion is dalhin lagi tayo sa Panginoong sa Kristo. Hindi siya simpleng dapat ma-share mo lang yung emotions. So, hindi yun yung biblical compassion. While mayroong place yun naman talaga yung ginagawa natin. Yun yung ginawa ni Christ. Pero ultimately, yung biblical and true compassion is redemptive.
ito ay tinuturo, it always point us to Christ. Yun yung makikita natin sa biblical compassion. Ayun. Salamat doon, Brother Ezek. Sige, pwede, kaya pa ba extend tayo ng hanggang mga 9:15? Okay. Ito may tanong si Kate. Ang kanyang question is, good eve. Sorry po, some questions lang related po sa ating RBCM Sunday School series on conflict resolution. How do we reconcile po untethered empathy with biblical virtue of forbearance? And would forbearance and Ragni's explanation of sympathy paint toward the same kind of virtue, compassionate endurance rooted in the truth? Or do they emphasize po different aspects of how we relate to others in their suffering and sin? Thank you. Sino po yung sasagot? Ikaw, Jack, gusto mo? Sinagot Series niya, series, Oo nga, sinagot, series ko. Oh, sinagot na niya ako, sinagot na niya ako. Oo nga naman, Brad. Pero alam ko ikaw yung sumagot, hindi ba? Sige. So, doon sa question ni Sister Kate, no, regarding conflict resolution and sympathy, no. I think same yung sinasabi dito ni Joe Rigney, because Joe Rigney emphasized na ang kaibahan ng sympathy dito sa modern idea ng empathy, yung sinful empathy na tinutukoy natin, is sa sympathy there is the clearness ng judgment, no. It reserves the right not to blaspheme, no. So ibig sabihin, kapag sympathy yung in-exercise ng isang tao, ng isang Kristiyano towards the brother, hindi pwedeng walang paglilinaw ng salita ng Panginoon, hindi pwedeng walang pagtingin na may kasalanan talaga. So may judgment. Di ba naalala nyo, yun yung ibig sabihin ng forbearance. Forbearance means it is different from escape, which is yung flight or yung denial ng sin. Sa forbearance, merong judgment talaga ng kasalanan. Clear talaga yon na nagkasala yung kapatid. Again, yung warning natin, hindi tayo dapat nag-iimbento ng kasalanan, no? Nag-i-imagine ng kasalanan, iba yon, no? Pero malinaw sa'yo na nagkasala talaga yung kapatid mo laban sa iyo. Pero after the judgment of sin, the next is the judgment of patience, no? The judgment of overlooking the offense. So, ibig sabihin, the same yung sinasabi ni Joe Rigney at the same din yung ating series doon sa conflict resolution. Alright. Salamat po. Ayan na, Kate. So kumbaga, hindi siya maituturing na forbearance kung walang sin involved. Yes, exactly. Yun yung sinabi sa Proverbs 19:11. Anong sabi doon? Ang sinabi doon is yung he that covers yung transgression o yung sin ay nag-i-invite ng love and gospel friendship, no? So sa Proverbs 19 ata ito at sa Proverbs 17, no? So yung word doon na transgression is parabasis, no? Ang ibig sabihin doon is transgression to the law of God. So ibig sabihin, malinaw doon na yung pinapass over mo at yung pinipili mo na maging patient doon sa kapatid is malinaw sa'yo na kasalanan talaga yung kanyang ginawa. Pero bagamat kasalanan talaga yung kanyang ginawa, pinili mo na hindi lang pagkatapos ng judgment of sin, is after that is the judgment of passing over, the judgment of being patient towards the brother. Now, ang difference nun dun sa denial, ang difference nun dun sa flight mode, is kung talagang passing over yung ginawa mo, hindi ka mag-harbor ng resentment. Hindi ka mag-iipon ng kasalanan ng kapatid mo. Kasi yun naman yung denial. Ang denial, walang may judgment of sin, pero walang judgment of forbearance. Ang gagawin lang niya, iipunin niya, mag-harbor Keeping siya. records of wrong, no? Yes, so magkikeep siya ng records of wrong. Pero sa forbearance, no. You decided to be patient and to forbear. Let it pass. And to absorb the damage. Yes.
Ayan. May question si Steve. Bali, may sense pala na functional communist na ang Pilipinas, no? Nung na-mention ni Brother Ezek yung Marxism. What do you think, Ezek? Lahat naman tayo kahit sa church possible na maging functional communist. Dahil nga nadi-divide, dahil nga kay Karl Marx, any kind of distinction is oppression. So, kaya ayaw nila yung distinction ng male and female, yung patriarchy. So, ganun nila. Kaya yung ayaw nila ng distinction ng poor and rich. Kaya nire-reward nila yung mga hindi nagtatrabaho, to which napaka-unbiblical nun. Kasi di ba yung sa Bible, ang tinuturo ng Biblia, huwag pakainin ang mga tamad. Pero sa idea ng communism and Marxism, nire-reward pa yung mga tamad at Sila yung dapat pinapahirapan. pakainin. Oo, pinapahirapan yung mga masisipag magtrabaho. Yes. Even kaya napaka dangerous talaga ng ginawa nito ni Karl Marx at saka yung mga communists. Hindi lang siya applicable sa society kundi pumapasok siya sa lahat ng uri ng institutions if hindi tayo magiging aware. Salamat doon. Ito naman si Matmat. Gandang gabi po. Ask ko lang, rebuking error without love. Tanggalin ko ng empathy. Without love is a sin committing. Medyo nagulo na ako sa question, Matmat, pero paano i-comprehend itong question na ito? Is a sin committing din? Rebuking error without love? Is it sin? So parang ganun ko siya interpret. So apathy ito. No. Papasok ito sa apathy. Actually, bro, I would say na hindi siya apathy kasi yung apathetic, hindi siya magre-rebuke ng sin. So, Okay. Tama. wala siya talagang pakialam. No? Kaya apathetic siya. So, kung magre-review ka ng sin nang wala kang pagmamahal, I think ang marahil motivation mo is pride. Contradiction. And Contradiction to siya, vindicate. no? Hindi, possible kasi na mag-review ka ng sin, bro, out of spite, out of parang anger and the revenge. Vindictive. Vindictive. So, yun naman yung yung ating iwasan din, no, na mangyari. Again, magandang point yun, no? Yung pag-correct, good yun. So, 'di ba nakita nyo yung sinasabi ni C.S. Lewis, 'di ba, na yung mga good things, yun pa yung madalas nako-corrupt Kinokorrupt. ng kasalanan. So, good yung pag-correct, pero kapag hindi mo ginawa ito ng may pag-ibig, then ito ay hindi kalugod-lugod sa Panginoon. 'Di ba pinag-aralan din natin to sa church that holiness is never less than the right motive. So, kapag tayo gagawa at lalakad sa kabanalan, dapat inuuna natin yung motibo ng ating mga puso. No? Hindi lang yung magawa natin, yung outward act. No? Dapat ay inuuna natin yung motibo natin. In 1 Corinthians 13, sinabi ni Paul yun, di ba? Sabi niya, even if I give my whole body to be burned and give up everything, di ba? Even if I speak in tongues and yet without love, I'm just a clanging cymbals, no? And a noisy gong. So, ganun din yung mangyayari. Lalo pa ito kung hindi motivated ng pag-ibig, kundi pride and anger and filled with vindictive motives. So, lalo pa. Second to the last question na lang. Paano kaya natin ipoprobe yun, no? Kasi sometimes, kahit nagaano ka faithful yung iyong pag-address doon sa isang error, meron at merong magre-react na ikaw ay apathetic, wala kang pakialam, basta mai-advance mo lang itong gusto mong sabihin, wala kang pakialam sa kung anong kalagayan ko ngayon o nararamdaman ko ngayon, basta mai-push mo lang itong correction na ito. Nangyayari yan, lalo na dito sa social media. Paano yung ganun, Pas? Pwede si Brother Ezek? Sige, Brother Ezek.
Yung sinasabi rin ni Joe Rigney, the tyranny of the sensitive, na kahit wala ka namang ginagawang masama, wala kang sinasabing masama, plain positive promotion ng truth. Pero dahil sensitive sila, sabi ni Joe Rigney, tyranny of the sensitive. Yun nga yung kanina na pag-usapan natin kung sino yung na-offend, siya lagi yung tama. So, ikakarikature na niya yung view mo. I believe may mga way, hindi na natin yun makokontrol, never natin yun makokontrol, yung pero may mga way, kagaya ng ginagawa po Brother Jordan. Ako din, mayroon din ako mga ginagawang action na through video call para o kaya face-to-face invitation ng discussion. Na ganun naman talaga, wala kang magagawa. Walang control dun sa comments at saka sa post. I-interpret nila yun according to their biases and yun nga, bias, prejudice, i-interpret nila yun. Kaya mahalaga yung invitation ng discussion na either ito ay sabi ng video call or face-to-face. Doon may iwasan yung ganun, I believe. Kasi face-to-face nakikita niyo yung emotion, nakikita niyo yung way ng pagsasalita. So yun yung way na nakikita ko para maiwasan yung ganun na hindi tayo while wala namang effect yon yung pag-accuse nila, pero kung mas ipapakita natin yung grace, yung invitation talaga ng discussion. Yeah. Yeah, kasi isa sa mga concerns ko kasi dito, sorry, na-extend tayo, sorry mga kapatid. So, isa sa mga concerns ko kasi talaga dito is even though ang ganda ng pagkakalatag mo, na-address mo ito ng maayos, na-expose mo ang isang self-defeating statement, yung error, but because ito ay galing kay Ezekiel, but because ito ay galing kay Kuya Jordan, hindi ito katanggap-tanggap. Pero hypothetically, what if ibang tao ang magsabi sa kanila? No? Yun lang yung isa sa mga contemplation ko dito, no? Nabanggit mo kanina yung prejudice. I believe isa to sa kailangan talaga nating ayusin. And yun yung isa sa medyo nalulungkot talaga ako sa realm ng social media na meron tayo ngayon. Dahil ito ay galing kay Esek, wala itong credibility. Kahit gaano kaganda yung pagkaka-deliver, ito ay galing kay Kuya Jordan, wala rin itong ano. Pero paano pag galing sa close friend mo, okay na. So, may dagdag ba kayo doon before tayo Kayo mag-proceed sa mag-alala, gospel proclamation? Brother Isaac and Brother Jordan, love naman namin kayo. Ayun. Okay lang yan. Si Jordan lang yung nalulungkot pa. Hindi ako nalulungkot. May Kate ka naman. Parang gusto ni Jordan na mag-empathize sa kanya. Yeah. No way. Hindi, siguro just to comment on that, I think that is one thing that we should grow more when it comes to theological discussions na hindi laging basahin na personal na atake yung mga positions na meron, no? Maganda ma-deal natin objectively yung mga positions na meron kasi ano yun positions yon, objective yung mga views na yon. Now, kapag sensitive, yung sinabi ni Brother Ese kanina, the tyranny of the sensitive, I think hindi maganda na mag-engage ka sa social media. Hindi rin maganda na nasa leadership position ka kung sobrang sensitive nung tao. Because leaders will always, those in authority will always make hard decisions. No? And detrimental kapag sobrang sensitive and empathetic. No? And again, we're not saying na mali yung empathy, kailangan din yon, pero yung untethered and yung sobrang sensitive, I believe hindi siya maganda as mailagay sa position ng leadership. Or it is something that you can work out. It is something na pwede ka pa rin mag-grow. No? Kaya ang maging leaning mo lagi is yung objectivity. Kaya pagdating sa theological discussion, this is one thing that we advocate sa church natin. 'Di ba, as iron sharpens iron. And alam niyo 'yun, bro, nakikita niyo yung discussion natin every Sunday, 'di ba?
parang dalawang ayaw na nagkikiskisan. Minsan nagliliyab pa yun eh. 'Di ba sa init ng discussion, I mean with brothers, 'di ba, from eschatology to covenant theology, Dorian, lahat na pag-uusapan natin yan. And yet at the end of the day, alam natin na we are still brothers in Christ, na hindi personal yung mga atake na yon, but we are dealing objectively doon sa mga issues na yun. At yun yung nagpapaganda nung theological discussion kasi walang ad hominem doon eh. Walang personal attack doon. Talagang napag-uusapan, nahihimay ng maayos yung theology. Kaya ang ganda na sinabi nyo, no, na kausapin sila, 'di ba? At sila rin maging welcome na makipag-usap din sa inyo at makipag-engage sa inyo. Kagaya ng sinasabi naman natin, 'di ba? Either sila yung ma-convince or tayo din naman yung ma-convince, 'di ba? At the end of the day. Alright, siguro pas, Ellie, itawid nyo na po sa Gospel Proclamation and then we will end in prayer po. Ay, salamat, no. Kaya nga po sa ating mga nanonood sa sa podcast na ito, kung kayo po ay wala sa Panginoong Hesukristo, kami po ay nakikisimpathize talaga ng sobra sa inyo sapagkat alam po namin yung poot na inyo pong tatanggapin kung kayo po ay mananatili sa inyong kasalanan at mananatili sa ilalim ni Adan. Kaya't naririto po ang Panginoong Hesus na patuloy po namin ipinoproklama ang kanyang krus lamang ang siyang paraan ng ating kaligtasan. Nawa po ay huwag kayong umasa sa inyong sariling mga mabubuting gawa, even sa inyong mga relihiyon, no, sa inyong mga pinanghahawakang good works, no. Bagkos asahan niyo po lamang ang natapos na gawa ni Kristo, ang kanyang katawan na nabayubay sa krus at ang kanyang dugong dumanak. Yun lamang ang pambayad natin sa ating mga kasalanan. Kaya instead po na isipin natin na ano ba yung pambayad na meron ako sa susunod na renta o sa matrikula ng aking mga anak, nawa po ang isipin po natin ngayon is ano po yung pambayad natin sa puot na darating dahil sa mga kasalanan natin laban sa Diyos. Ngunit ito naman po ang encouragement ng scriptures kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Yesus at sinuko po natin sa Kanya. Hindi lang yung ating mga pagmamalaki, maski yung ating mga kasalanan. Tayo po ay Kanyang patatawarin at ililigtas niya tayo sa ating mga kasalanan at tayo po ay makikipag-isa sa Kanya. At yan po yung greatest na comfort mo dahil kung ikaw'y susuko kay Kristo, hindi lang kapatawaran sa kasalanan ang Kanyang ibibigay sa iyo, kung hindi ang Kanyang araw-araw na pananalangin para sa iyo bilang great high priest that is able to sympathize with your weakness. Just imagine that. The great high priest of heaven himself praying for you and walking with you sa iyong pamumuhay sa mundo ito. So we invite you to come to Christ, come to Him, and surrender your life to King Christ. Salamat po, Sir Ellie. And let's close in prayer. Brother Ezek, okay lang? Pa-close tayo sa prayer. Sige po, let's pray. Aming Diyos, maraming salamat po na ginagamit ko po yung means of technology to proclaim your word, to proclaim your truth. Salamat po sa napangahalagang topic na ito, dealing with human emotions, because we are emotional being. Ganda po yung inyong pong salita. Nakita namin na ang aming mga emotions, ang aming compassion, ang aming sympathy ay dapat laging rooted sa inyo pong mga salita. Gamitin niyo po ang aming mga simpleng na pag-usapan para po sa edification ng mga nakarinig and even ng mga churches na makita nila ng model ng compassion and sympathy ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya lamang po mag-glorify sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. So, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa podcast ngayong gabi. And pasensya kung umabot na 1.5 hour. Hanggang sa susunod muli, next week, I think that's November 11, podcast namin with Conley Owens on the Dorian Principle.
So yeah, abangan po natin iyon. Maraming salamat once again. Peace out.